Technically, there's no fund to help. Tone-toneladang gulay na ang ipinamigay at itinapon sa Benguet dahil sa oversupply. Kaya ang daing ngayon ng mga magsasaka, malaki na ang nalulugi sa kanila. Ang Department of Agriculture walang maipangakong ayuda sa mga ito dahil wala umano silang pondo. Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may binubuo ng plano ang pamahalaan upang sila ay matulungan. Kabilang na ang pagpapatayo ng storage facilities. Pag natayo na natin yung storage at meron natin pagtataguan yan, kung meron man incidents na ganyan, it's either itago nung farmer yung excess production nila sa storage, whether it's subsidized by the government, that's to be arranged, or the government buys those excess product at a certain price to be distributed through Kadiwa and everything. Nasa 5 bilyong piso ang inaasahang gagastusin para dito. Samantala 93 billion pesos ang kakailanganing pondo ng DA upang makapagtayo ng post-harvest facilities sa susunod na 3 taon. Ito ay upang makapagsalba ng nasasayang na mais at bigas na aabot sa 10.7 billion pesos kada taon. Bahagi ng 3-year plan para sa masagalang bagong Pilipinas ng kagawaran ang pagtutok sa modernisasyon ng agrikultura, pagtataas ng produksyon nito, pagsasaayos ng post-harvest systems at infrastructure. Ayon sa kalihim, malaki rin ang nasasayang dahil sa problema sa transportasyon ng mga produkto. 30% of our produce, especially of vegetables, is gone because of wastage, no? Because of the poor logistics system in our food supply chain. Ngayong taon, may 1 billion pesos na budget na gagamitin sa pagtatayo ng 4 na cold storage facilities sa ilang bahagi ng Luzon para sa pag-iimbakan ng gulay. Upang maiwasan naman ang overproduction ng agri-products, iniutos ng Pangulo sa DA na magpatupad ng data-driven information system sa kada planting season. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.